Hello po mga avid listener at sa narrator ng channel na to. Buwan na naman ng bakasyon ngayon kaya muli ko namang naalala yung karanasan ko noong college pa lamang ako. Halos isang dekada na rin ang nakalipas nang mangyari ito. Pero sa tuwing pumapatak na ang bakasyon ay bumabagabag talaga siya sa isipan ko. Kaya naman para mabawasan ang aking takot ay ikikwento ko na lamang iyon sa inyo. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Desiree. Nagbakasyon ako noon sa probinsya ng aking lolo. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saang probinsya dito sa Pilipinas. Close talaga kami ng aking lolo dahil bukod sa ako lang ang nag-iisang apo niya ay sobrang sweet at mabait ang lolo Jordan ko. Halos lahat na ata ng katangian ng pagiging maginoo ay nasa kanya na. Kaso nga lang, madalang ko lamang makita si lolo dahil nakitira ako sa Maynila habang siya naman ay sa probinsya. Dahil sa pagiging lolo's girl ko, naisipan ko na magbakasyon na lamang sa probinsya ni lolo. Ayaw pa nga akong payagan ng aking mga magulang pero todo pumilit talaga ako kasi gustong gusto ko talagang makasama si lolo. Sinabi sa akin ni mama na ang probinsya daw na tinitirhan ni lolo ay pinaliligiran daw ng mga aswang. Hindi nga raw maintindihan ni mama kung bakit daw nagtitiis doon si lolo, gayon delikado daw ang buhay doon ng lolo ko. Sinabihan ako ni mama na papupuntahin na lang daw niya si lolo sa Maynila, pero hindi ako pumayag. Bukod kasi sa gusto kong makita kung paano ang pamumuhay sa probinsya, nagsasawa na rin ako sa Maynila. Gusto ko na rin ang panibagong environment na lilibutin ko. Sa huli, wala din namang nagawa si mama kundi pagbigyan na lamang ako. Sinabi na lang sa akin ni mama na marami daw ang aswang doon at wag daw akong hihiwalay kay lolo Jordan. Sinabihan ko na lamang na mag-iingat ako upang hindi na mag-alala si mama. Bagamat hindi ako masyadong naniniwala sa mga aswang, base na rin sa mga naririnig ko, kwento lamang ang mga aswang o haka-haka na panakot ng matatanda, pero hindi ko naman pwedeng sabihin kay mama na hindi sila totoo dahil paniguradong mapapalo lang ako ni mama. Kaya sinabi ko na lamang na mag-iingat ako. Sobrang bilis ng paglipas ng araw. Iyon na nga ang araw ng pagpunta ko sa probinsya ni lolo. Sobrang excited ako sa puntong inimbitahan ko na sumama sa akin ang best friend ko na itago na lang din natin sa pangalang Jana. Kabaliktaran ko naman ang ugali ni Jana. Interesado siya sa mga aswang, engkanto at iba pang kababalaghan. Kaya nga nakonsinti ko siyang sumama sa akin dahil maghahanap daw siya ng aswang. Nais niya kasing makakita ng totoong aswang upang maisakatukparan ang kanyang mga teorya. Sinabayan ko na lang sa trip si Jana kahit alam ko sa sarili ko na imposibleng may aswang. Hinatid na lang kami ni mama ko noon. Kahit nasa biyahe ay wala siyang tigil sa pagsabi sa akin na mag-iingat daw ako sa aswang. Si mama kasi ang anak ni lolo Jordan. Ayon kay mama, minsan na raw siyang nakasalamuhan ng aswang at delikado daw ang mga ito. Nagpapanggap daw itong tao sa umaga upang manloko. Huwag daw akong sasama sa mga hindi ko kilala at iba pang mga babala na parang pakiramdam ko nga ay isa kong 5 taong gulang na babae. Hindi rin naman ako masamahan ni mama na magbakasyon sa probinsya ni lolo dahil may trabaho sila ni papa. Paghatid sa amin sa probinsya ni lolo ay umalis na rin kaagad si mama. Nagbus lang kami ni Jana papunta sa barangay kung saan nakatira ang lolo ko. Bungad pa lang ng barangay ay nakita ko na kaagad si lolo. May dala pa siyang kariton na may nakasulat na pangalan ko. Pagbaba ko ng bus ay agad kong niyakap si lolo. Tuwang-tuwa ako noon dahil nakaapak ako sa lugar na hindi pamilyar sa akin. Sobrang linis ng paligid at ang hangin ay sobrang sarap lang hapin. Marami ring puno ang nakatanim at walang masyadong dumadaan na sasakyan. Pinakilala ko muna kay lolo si Jana
bago kami naglakad patungo sa kanyang bahay. Malapit lang daw kasi ang bahay niya roon. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasan na may kwento kay Lolo ang mga bilin sa akin ni Mama. Nakisabat naman si Jana at nagtanong kay Lolo kung yun ba ay totoo. Mahinang tumawa si Lolo at nagkibit balikat. Ayon daw sa kanya, may iba raw na nagsasabing may aswang sa probinsyang iyon, pero kung si Lolo raw ang tatanungin ay naniniwala siya na may aswang nga. Pero huwag daw kaming mag-alala dahil hindi naman daw kami gagalawin ng aswang, maliban na lamang kung buntis kami. Natawa na lang ako pero napansin ko si Jana na natahimik. Hindi ko na lamang iyon pinansin dahil inisip ko na lang na baka iniisip niya na kung ano ang tatanungin niya kay Lolo. Pagdating namin sa bahay ni Lolo ay sinalubong kami ng isang babae. Napangangako sa gulat at hindi makapaniwalang tinignan si Lolo. Kaedad lamang iyon ni Mama. Tinanong ko si Lolo kung sino ang babae at sinabi niyang girlfriend niya raw. Sa pangalawang pagkakataon ay nagulat na naman ako. Wala kasing sinabi si Lolo sa amin na may girlfriend siya. Sinabi ni Lolo na itago na lang natin ang sikretong iyon. Ayaw niya raw ipaalam muna kay Mama dahil natatakot siyang magalit daw si Mama. Itago na lang natin ang babae sa pangalang Kate. Maganda at sopistikada. Unang tingin ay masasabi ko naman na sobrang bait niya. Nginitian naman ako pero laking gulat ko nang lapitan niya si Jana. Niyakap niya ito at napansin ko pa ang pag-amoy niya rito. Nagkatinginan na lang kami ni Jana. Agad naman na lumayo si Jana kay Kate dahil na rin sa hindi na rin siya naging komportable. Napag-alaman ko na mas matanda pala si Kate kay Mama. Matanda ito ng 10 taon pero kung titignan siya ay para bang sobrang bata pa niya. Si Kate na rin pala ang tumutulong sa amin na dalhin ang aming mga gamit. Nagtungo kami sa kwarto na pinagawa ni Lolo para sa akin mismo. Nang maiwan kaming dalawa ni Jana, ay biglang nagsalita si Jana. Sabi niya ay hindi raw siya komportable kay Kate. Hinawakan daw kasi ni Kate ang kanyang tiyan at tila inaamoy pa siya. Sinabi ko naman na baka ganun lang talaga si Kate. Sumagot naman si Jana na kinakabahan daw siya dahil pakiramdam niya rin daw ay may aswang sa paligid. Tumawa na lang ako noon at nagbiro kong buntis siya ay lalapitan siya ng aswang. Akala ko nga ay tatawa na rin siya pero nung oras na yon ay tinignan niya lang ako sa kayumuko. Hindi rin nagtagal ay muling nagsalita si Jana. May sasabihin daw siyang importante sa akin at ang tunay na dahilan daw kung bakit siya sumama sa akin. Nakatingin naman ako sa kanya dahil naintriga din ako sa kanyang sasabihin. Pero hindi niya pa man naibubuka ang bibig ay pumasok sa kwarto si Lolo. Naghihintay pa rin ako ng sasabihin ni Jana pero nagpaalam na lamang ito na aalis. Nangunot ang noo ko. Nabitin kasi ako sa sasabihin niya at tila iyong utak ko ay nangati bigla sa kanyang ipagtatapat. Nagkatinginan na lamang kami ni Lolo saka sabay nang umiti. Tinanong ako ni Lolo kung ano raw ang pakiramdam ko kay Jana. Doon ko na rin ikinuwento ang patungkol sa nararamdaman ni Lolo. Tulad ng inaasahan ay natawa lang si Lolo kahit daw ay pinaniniwalaan na may aswang sa probinsya nila ay imposible daw na aswang si Kate. Sobrang bait daw kasi nito na kung iisipin ay totoo naman po talaga. Maya-maya pa ay inaya ako ni Lolo na maglakad-lakad daw sa labas. Pumayag naman ako at may excitement ang aking katawan. Naabutan ko si Kate at Jana sa labas ng kwarto. Kumain na muna kami noon sa bahay bago lumabas. Nauunang naglalakad si Kate at Lolo. Bandang 4:00 na ng hapon ito. Kinukulit ko si Jana kung ano ba yung importanteng sasabihin niya. Ngunit sinagot niya lamang sa akin na nakalimutan ko na raw yun. Pero bilang makulit na tao, ay hindi ko pa rin tinigilan si Jana.
Kating-kati ang utak ko na malaman ang sasabihin niya sa akin. Ngunit ilang minuto pa ay hindi pa rin niya ako sinagot. Sumuko na lang ako at kinalimutan na lang iyong nangyari kanina. Hindi pa kami nakakalayo sa bahay nang makarinig kami ng sigawan. Napahinto kami sa paglalakad. Karamihan sa mga kabarangay ni Lolo ay tumatakbo habang iyong iba naman ay naglalakad na may balisa sa muka. May grupo ng mga babae na dumaan noon sa gilid namin. Sinundan ko sila ng tingin at doon ko narinig ang kanilang sinabi na nagpatayo ng aking mga balahibo. Ayon sa kanila, may bangkay daw na nakita doon sa may bayan. Wakwak daw ang dibdib at nakamulat pa ang mga mata. Ang pinaghihinalaan daw na sospek ay isang aswang na kung sa uri ay isa raw manananggal. Mukhang narinig din naman iyon ni Jana dahil nung nagkatinginan kami ay kapwa ng laki ang aming mga mata. Sinabi ko naman kay Lolo at Kate ang narinig ko. Tumakbo kami sa pinaka nagkakaguluhang mga tao. Sa labas pa lang ay napakarami nagpuslitang mga tao na nakikichismis. Pilit naman akong nakikisiksikan at nang makarating sa unahan ay pinigilan pa ako ng pulis. Akala yata ay lalapit ako. Pilit akong pinapalabas pero nagpumiglas ako. Gusto ko lang naman kasing makita ang bangkay na sinasabi ng grupo ng mga babae. Nang makita ko nga ay tila nagsisi ako bigla. Ako na mismo ang lumabas sa grupo ng mga nagkukumpulang mga tao. Iniling-iling ko ang ulo ko upang makalimutan ang nakita. Wakwak nga ang dibdib ng biktima. Nakabuka pa ang bibig nito na wari ay sumigaw ng tulong. Napansin ko ang paglapit ni Lolo at ni Jana. Sinabihan nila ako na umuwi na raw. Pagtingin ko sa kanila ay sinabi ko sa kanila ang nakita ko. Pansin ko na nasusuka rin si Lolo at Jana. Pero hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako. Ngunit kitang-kita ko na tumaas ang itaas na bahagi ng labi ni Kate. Umiling na lamang ako at inaya nang umuwi sila Lolo. Pag uwi namin ay natulala na lamang ako. Sariwa pa sa utak ko ang nakita kong bangkaya at pakiramdam ko ay masusuka na naman ako. Iyong laman loob ng lalaki ay wala na iyong puso. Wala na rin. Kitang-kita ko ang internal organs nung biktima na dapat ay hindi ko na lang tinignan. Para akong minumulto ng itsura ng biktima. Habang tulala ako ay narinig ko nga na pabuntong hininga si Jana at sinabi na parang gusto niya na raw umuwi. Tinanong ko naman siya kung bakit at sinabi niyang hindi na raw kami ligtas. Hinimas niya pa ang tiyan niya at paulit-ulit ang paghinga ng malalim. Nabaling ang aking atensyon kay Lolo na may daladalang tubig. Binigay niya ito sa aming dalawa ni Jana na agad ko rin namang tinanggap. Binilinan kami ni Lolo na wag raw masyadong maglalabas kapag gabi na. Nagulat pa ako nung sinabi niya na tinawagan niya raw si Mama upang ipasundo kami. Nainis naman ako dahil kararating lang namin tapos papauwiin na naman. Sinabi ni Lolo na hindi raw kami ligtas doon lalo na at may manananggal daw sa lugar. Tinanong ko naman si Lolo kung sasama ba siya sa amin pero umiling lamang siya. Sabi pa ni Lolo ay matagal-tagal pa rin naman daw iyong pagsundo sa amin dahil may pinuntahan daw si Mama patungkol sa negosyo at halos isang buwan daw na naroon si Mama. Samantalang si Papa naman ay hindi pwedeng iwanan ang trabaho. Lalo na at nakatanggap pala ng warning si Papa mula sa kumpanya dahil sa pag-uwi ng maaga. Nakahinga naman ako ng maluwag. Akala ko kasi ay uuwi na kami kaagad. Noong gabing yun ay hindi ako makatulog. Sa tuwing ipinipikit ko ang aking mata ay naaalala ko ang bangkay. Napatingin ako kay Jana. Nagulat pa ako dahil gising pa rin pala siya katulad ko. Nagkatinginan pa kami sa kasabay pang tumawa.
Tinanong ko si Jana kung bakit gising pa siya. Sinabi niya naman sa akin na hindi niya raw makalimutan ang nangyari kanina. Hindi na lamang ako sumagot. Ayaw ko kasing pag-usapan ang naganap na insidente kanina. Maya-maya, kaunting katahimikan ang nangyari. Para bang may dumaan na anghel sa aming dalawa. Paglipas ng ilang sandali, ay nagulat na lamang kami nang makarinig ng pagbagsak sa bubong. Nagkatinginan kami ni Jana. Narinig ko na parang may naglalakad sa bubong nun. Nung tanungin ko kung ano iyon, ay napansin ko ang pamumutla ni Jana. Namutla na rin tuloy ako, lalo na noong makaramdam ako ng pagtayo ng balahibo. Dala ng takot ay napatakbo na lamang ako sa kwarto ni Lolo. Sumunod naman sa akin si Jana. Napansin ko pa na wala roon si Kate, ngunit binaliwala ko na lamang iyon. Ginising namin si Lolo sa pamamagitan ng pagyugyug at pagtawag dito. Hindi rin nagtagal, nagising nga si Lolo. Agad kong sinabi kay Lolo ang patungkol sa narinig namin sa bubong. Ngunit imbis na paniwalaan kami ay tumawa lang si Lolo, saka muling natulog. Sinubukan namin gisingin ulit si Lolo, ngunit hindi na nga siya nagising. Nagkatinginan na lamang kami ni Jana. Wala na rin nagtangka sa amin na bumalik sa kwarto ko, at namalayan ko na lamang na natulog na ako sa kwarto ni Lolo. Kinabukasan, muli kong sinumbong kay Lolo ang nangyari, pero sa pangalawang pagkakataon ay tinawanan niya lang ako. Nangitim ang eyebags ko noong gabing yun dahil hindi rin ako nakatulog. Napatingin ako kay Kate at Jana na nasa labas ng bahay at nagdidilig ng halaman. Habang pinapanood ko sila ay hindi ko maiwasang mapansin ang sugat ni Kate sa balikat. Halata kasing bago pa ito. Nilapitan ko si Kate, tinanong ko siya kung anong nangyari sa sugat niya sa balikat. Tinignan niya muna ito bago ngumiti sa akin. Nang tanungin ko kung saan siya nasugat ay sinabihan niya na lang ako na wag na raw magtanong. Muli kong tinanong si Kate kung saan siya pumunta kagabi dahil wala siya sa kwarto ni Lolo. Napansin ko ang paninigas ng kanyang katawan. Nang lingunin niya akong muli ay napatras na lamang ako dahil sa mga tingin niya. Kalaunan ay ngumiti siya saka sinabi sa akin na nasa kusina daw siya. Hindi ako naniwala kay Kate kasi alam ko nga sa itsura niya pa lang ay nagsisinungaling na siya. Tumalikod na lang ako noon at nagtungo sa bahay. Habang pinapanood silang nagdidilig ng halaman ay napapansin ko kung paano tignan ni Kate ang tiyan ni Jana. Palapit din ito ng palapit sa kaibigan ko. Lumalayo naman si Jana. Saka tinalikuran si Kate. Halata sa mukha niya ang pagkabalisa habang nakahawak sa kanyang tiyan. Wala akong ideya ng oras na yon. Sa puntong harap-harapan na nga. Ngunit hindi ko pa malaman kung ano ang nangyayari kay Jana. Ilang minuto pa ang lumipas ay pumasok ng bahay si Jana. Tumingin siya sa akin at sinenyasan akong pumasok sa kwarto namin. Sumunod naman ako sa kanya na may pagtataka sa kanyang muka. Nagulat ako nang sabihin niya sa akin na natatakot daw siya kay Kate. Sobrang sama raw ng tingin sa kanya, lalo na raw sa tiyan niya. Sinabihan ko naman siya na baka guni-guni niya lamang iyon, pero lubos na pinagpilitan ni Jana na nararamdaman niya raw na may kakaiba kay Kate base na rin daw sa galaw nito. Sumeryoso ang mukha ko. Naisipan kong biruin si Jana at sinabihan ko siyang buntis siya. Nagulat ako nang makita ang nanlalaki niyang mga mata, kaya nanlaki na rin ang aking mata. Maya-maya pa ay tumawa si Jana. Sinabi niya sa akin na paano raw siya mabubuntis, gayon wala naman siyang boyfriend. Pinaningkitan ko ng mata si Jana, ngunit umiling lamang ito saka umalis ng kwarto namin. Saglit pa akong natulala dahil pakiramdam ko ay may tinatago si Jana sa akin. Sa araw na iyon ay masasabi kong naging normal naman maliban na lang sa kumakalat na balita na may namatay na naman daw. Hindi na ako nakichismis pa at nagpaiwan na lamang sa bahay.
Samantalang si Lolo at si Kate ay binilinan kami na wag na raw susunod. Habang nasa bahay kami ni Jana ay nag-uusap kami patungkol sa mga nangyayari. Doon ko napagtanto na totoo pala na may aswang na nagaganap dito. Sinabi rin sa akin ni Jana na gusto niya raw umuwi pero hindi daw pwede dahil sa nagaganap na patayan. O kundi dahil din daw kay Kate. Nung una pa lang daw ay hindi na talaga siya komportable sa presensya ni Kate. Hindi na lang ako sumagot kay Jana kahit nais kong tanungin na ang pinaka-main reason kung bakit siya natatakot kay Kate. Para kasi sa akin nun ay wala namang sapat na dahilan para matakot siya kay Kate. Ano naman kung titignan ang tiyan niya? Siya na rin ang nagsabi nun na hindi siya buntis kaya takang-taka ko sa inaakto niya na para bang ayaw niyang ipakita o ipahawak ang tiyan niya. Para bang may pinapangalagaan siyang sanggula sa sinapupunan niya. Kinagabihan, mahimbing nang natutulog sila Jana. Ako na lamang ang gising noon dahil hindi naman ako makatulog. Sa puntong yon ay dahil sa inaakto ni Jana at sa mga hinala niya kay Kate, hindi ko na rin maiwasan na mapagmasdan si Kate. Lumabas ako ng aking kwarto upang sana ay magtimpla ng gatas. Ngunit laking gulat ko nang makita si Kate. Nakapapasok lang ng bahay. Ang mas ikinagulat ko ay ang dugo sa kanyang kamay. Pagtingin ko sa orasan ay nasa 2:00 na ng madaling araw. Hindi naman siya nagulat nang makita ko. Bagkus ay tinanong niya ako kung bakit ako'y gising pa. Sa halip na sagutin ay tinanong ko siya kung bakit may dugo sa kanyang katawan. Nilapitan ko siya at sinubukan pang hawakan ang kamay niya sa pag-aakalang baka nasugatan siya. Ngunit laking gulat ko na lang nang itulak niya ako saka sinamaan ng tingin. Nangunot ang aking noo at kinabahan ng kaunti. Sinabihan niya pa ako na wag daw sabihin kay Lolo na nakita ko siyang lumabas ng bahay. Bagamat nagtataka ay tumango na lamang ako. Sinamaan niya pa ako ng tingin bago muling pumasok sa loob ng bahay. Sa halip na dumiretso sa kusina ay bumalik na lamang ako sa aking kwarto. Nahiga ako sa kama na iniisip pa rin ang sinabi ni Kate. Hindi pa man ako nakakatulog nang mapatingin ako sa pinto. Nakabukas kasi iyon at tanging kurtina lang ang nakaharang. Wala kasing electric fan noon sila Lolo at tanging hangin lang na mula sa bintana at sa pinto ang nagsisilbing hangin namin. Dahil nga may ilaw pa sa kusina ay nakita ko ang refleksyon ng isang dalaga. Napapikit ako ng mata sa takot. Alam kong sikit iyon dahil siya lang naman ang mayroong ganong korte ng katawan. Maya-maya pa ay narinig ko ang yapak ni Kate papalapit sa amin. Akala ko ay sa akin siya lalapit pero lumapit siya kay Jana. Binuksan ko ng kaunti ang aking mata at halos mapasinghap ako kung paano amuyin ni Kate ang tiyan ni Jana. Nang mapatingin sa akin si Kate ay mabilis akong pumikit. Nanginginig ang aking tuhod at pinipigilan din ang aking paghinga. Maya-maya ay narinig ko na lang ang yapak ni Kate papaalis. Nang masigurado ko na wala na siya, ay napabangon ako. Agad kong sinarado ang pinto namin saka inilak ito. Pagtingin ko kay Jana ay pakiramdam ko ay naiiyak na ako. Sobrang natatakot na talaga ako noon, lalo na't hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang ginawa ni Kate. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. Halos 1 oras lang ang naging tulog ko noon. Paglabas ko ng kwarto ay nakasalubong ko si Kate. Sobrang sama ng tingin niya. Kaya ako na ang umiwas ng tingin. Muling nagsitayuan ang aking balahibo dahil doon. Pagpunta ko sa kusina ay naabutan ko si Lolo at si Jana. Napansin ko rin kay Jana na parang hindi rin siya nakatulog katulad ko. Tinawanan pa kami ni Lolo dahil para daw kaming panda sa eye bags namin. Tumingin muna ako sa bungad ng kusina bago hinawakan ang kamay ng lolo ko.
Kahit naman sinabi ko kay Kit na hindi ko sasabihin kay Lolo, ay sasabihin ko pa rin. May karapatan naman si Lolo na malaman iyon. Nagtataka naman akong tinignan ni Lolo. Doon ko sinabi kay Lolo na nakita ko kagabi si Kate na kagagaling lamang sa labas. Akala ko ay maniniwala sa akin si Lolo pero tinawanan niya na lamang ako. Ika niya, alam niya naman daw dahil nung pumasok daw si Kate sa kwarto nila ay nagising daw si Lolo. Umihi lang daw kasi si Kate. Ang banyo kasi ng bahay ni Lolo ay nasa labas. Sinabi ko naman kay Lolo ang patungkol sa dugo ngunit tinawanan niya na lamang ako na para bang nagbibiro talaga ako. Sa inis ko ay tumayo na lamang ako sa katinalikuran si Lolo. Lumabas ako ng bahay upang maglakad-lakad na lang para kahit papaano ay mapawi ang aking inis. Habang naglalakad ako ay napansin ko naman na parang may mga pinag-uusapan ang mga tao. Lumapit ako sa kumpulan ng mga babae sa may tindahan. Kahit hindi naman ako bibili ay nagkunwari na lamang akong bibili upang marinig ang sinasabi ng mga babae. Hindi sa pagiging tsismosa, sadyang naiintriga lang talaga ako sa pinag-uusapan nila. Ayon sa kanila, may nakita raw na kalahating katawan sa bandang kagubatan ng baryo. Hula daw nila ay sa manananggal iyon. Akma na sanang itatago, kaso nahuli daw ng manananggal at sa awa ng Diyos ay nakatakbo raw iyong nakakita. Kaso natatakot daw ito na baka balikan daw ng manananggal. Pilit naman daw na itinatanong sa lalaking nakakita kung sino raw ang manananggal. Pero ang sinabi lang daw noon ay nakatira lang sa baryo. Ayon pa sa narinig ko, nakita din daw ang manananggal sa bubong ng bahay ng lolo ko. Sinabi pa nila na parang may naaamoy daw yung buntis. Pero sa pagkakaalam ko nung mga oras na yon ay walang buntis sa amin. Nang makarinig ng sapat na impormasyon ay bumalik na ako sa bahay. Nagulat pa ako nang madatnan si Jana. Tulala siya. Doon ko naisipan na sabihin kay Jana ang aking narinig sa mga tsismosang iyon. Nagulat pa si Jana nang sabihin ko na imposibleng may buntis sa aming bahay. O baka naman si Kate talaga ang buntis. Imbis na sagutin ako ni Jana, ay sinabi niya sa akin na gising daw siya nung inamoy ni Kate ang kanyang tiyan. Doon na siya nagsimulang umiyak na may bahid ng takot at nanginginig pa. Seryoso kong pinaharap sa akin si Jana. Nung puntong iyon ay may ideya nang pumasok sa isip ko. Masinsinan ko siyang tinanong kung buntis ba siya. Hinihiling ko na sana ay hindi dahil nung oras na iyon ay nasa 3rd year college pa lamang kami. Sa halip na sagutin ako ay tumangulang siya at muli na namang umiyak. Wala na akong makuhang salita sa bibig ko. Gulat na gulat ako habang nakatingin sa kanya. Doon ko napagtanto kung bakit parang napapraning siya sa tuwing may humahawak sa kanyang tiyan. Iyon pala ay may bata na pala sa kanyang sinapupunan. Doon niya sinabi sa akin ang tunay na dahilan kung bakit siya sumama dito sa akin ay dahil nais niyang makapag-isip ng matino. Nais niyang mag-isip kung paano raw sasabihin sa kanyang magulang ang pagkakabuntis niya. Sinabi niya rin sa akin na nabuntis daw siya dahil matagal na pala siyang may kasintahan at nililihim lang sa akin. Hindi niya raw inaasahan na kayang-kaya niyang ibigay ang kanyang sarili sa tao na niloko lang siya. Gusto kong sapakin noon si Jana dahil sa pagiging tanga niya. Sinabihan ko siya na bakit siya sumama sa akin, gayon sinabi ko na may posibilidad na may aswang. Sinagot naman ako ni Jana na hindi raw niya iyon na masyadong iniisip dahil ang tanging nasa isip lang niya ay makaalis kahit panandalian sa kanyang bahay. Ayon din sa kanya ay may kutob daw siyang aswang si Kate at ito raw ang nasa taas ng bubong na nakita ng kabaryo ni Lolo. Hindi ko alam kung paano ang i-react ko nung mga oras na yon. Sobrang aga pa para mabuntis si Jana. Tila sa isang iglap ay ninais kong umuwi. Hindi para sa akin, kung hindi para kay Jana.
Nung araw na iyon ay wala akong ibang ginawa kundi asikasuhin si Jana. Sa tuwing tinitignan siya ni Kate ay hinaharangan ko siya o kaya naman ay pinapasok sa loob ng kwarto. Hindi ko rin naman masabi kay lolo na buntis si Jana. Kasi paniguradong magagalit ang lolo ko, hindi lang sa akin, kundi pati kay Jana. Sa makalipas na mga araw ay tanging si Jana lamang ang iniisip ko. Nagdadasal din ako na dumating na si Mama upang sunduin kami. Nakaugalian ko na rin na ilak ang pinto at bintana kahit sobrang init. Kadalasan ay nadadamay ako sa pagiging puyat ni Jana. Lalo pa ngayon na kumpirmadong may mga aswang. Sinabihan ko na lang si Jana na darating na si Mama upang kumalma na siya. Hanggang isang gabi, nagising na lamang ako sa malakas na sigaw ni Jana. Nakapikit siya pero hindi siya matigil sa paggalaw. Sinubukan ko siyang yugyugin upang magising pero walang epekto. Wala na akong nagawa nun kundi sampalin na lang si Jana. Dahil doon ay nagising siya ng tuluyan. Hinihingal siyang bumangon saka ako niyakap. Ayon sa kanya, nakapanaginip daw siya kung saan nakita niya si Kate. Pinapatay daw siya at pinapakalma ko lang si Jana hanggang sa makatulog siya. Hindi na ako nakatulog noon, lalo na at nakarinig na naman ako ng yapag sa aming bubungan. Pagdating ng umaga, habang tulog pa si Jana, ay nilapitan ko si Lolo. Nakita ko siya natulala sa may bintana habang nakasilip kay Kate na nagdidilig ng halaman. Napabuntong hininga si Lolo. Nilingon niya ako saglit. Sinabi niya sa akin na sa mga nakaraang araw daw ay may mga nababalitaan siya na nakita daw nila si Kate bilang isang manananggal. Natigilan ako. Sisigaw na nga sana ako, dala ng gulat, pero natakpan ni Lolo ang aking bibig. Sinabi sa akin ni Lolo na may mga nagsasabi sa kanya na nasa bubong daw si Kate. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit. Parang naniniwala siya sa mga sinasabi ng mga kabarangay niya. Para sa kanya ay mabait si Kate, ngunit kapag naaalala niya ang bali-balitang manananggal ito, ay para bang natatakot na siya. Bukod dito, nagtataka si Lolo kung bakit nasa bubong ang manananggal gayong wala naman daw buntis. Nilingon ako ni Lolo. Nanlaki ang mga mata habang nakatingin sa akin. Napanguso na lamang ako nang mapagtanto ang ibig niyang sabihin. Agad kong sinabi kay Lolo na hindi ako buntis at si Jana ang buntis. Akala ko ay magugulat si Lolo pero bumuntong hininga lang siya at sinabi sa akin na maghanda raw kami mamayang gabi. Takang-taka naman ako sa sinabi niya, pero tinalikuran na lang ako ni Lolo. Pagdating nga ng gabi, bandang 12:00 ng madaling araw, nagising ako sa malakas na yugyug sa akin. Nakita ko na gising na rin si Jana at si Lolo. Sinabi na sa akin ni Jana na susundan daw namin si Kate. Napanganga ako sa gulat pero hindi na rin ako umangal pa. Kinakabahan ako habang sinusundan namin si Kate sa madilim na kalsadang baryong iyon. Kahit si Jana na buntis noon ay payag din sa ginawa ni Lolo. Napahinto na lamang kami sa paglalakad nang huminto rin si Kate. Saka ko rin napansin na nasa parte na kami kung saan walang masyadong bahay. Tumingin muna si Kate sa paligid at sa puntong yon, nakita ko ang unti-unting pagkaputol ng kalahating katawan niya. Gusto kong tumakbo nun sa gulat pero para akong nanigas sa aking kinatatayuan. Nang makatapos si Kate ay napansin ko kung paano lapitan ni Lolo ang kalahating katawan ni Kate. Binuhos nila Jana ang isang balot ng asin at narinig ko ang malakas na sigaw ng manananggal. At ang paggalaw ng kalahating paa nito. Bago pa man makalapit si Kate ay tumakbo na kami papalayo. Pagbalik namin sa bahay ni Lolo ay agad na umiyak si Lolo dahil sa aming ginawa. Sinabi niya sa akin na mas pipiliin niya pa rin daw ang kaligtasan namin kaysa raw makasama si Kate.
Niyakap na lang namin si Lolo dahil ramdam ko ang sakit na kanyang nararamdaman. Kinabukasan ay binalita sa akin ni Lolo na susunduin na raw kami ni Mama. Sinabihan ko si Lolo na sumama sa amin sa Maynila, ngunit siya ay tumanggi. Susunod na lang daw siya sa amin. Ilang minuto pa ay dumating na nga si Mama. Kinuwento muna namin kay Mama ang pangyayari at maging si Mama ay hindi makapaniwala. Niyakap niya rin si Lolo bago kami umalis. Habang nagmamaneho si Mama ay napadaan kami sa parte kung saan naghati ang katawan ng manananggal. Nakita ko ang abo roon. Ayon kay Lolo, nasusunog daw ang manananggal kapag araw. Ado ako na ang abong aking nakita ay sa manananggal. Lumipas pa ang ilang buwan ay nanganak na nga si Jana. Ako ang naging katulong niya sa pag-aalaga sa kanyang anak dahil tinakwil siya ng sarili niyang pamilya. Samantala, pagkatapos ng isang taon ay nabalitaan na lang namin na namatay na si Lolo. Iyak ako ng iyak pero tinanggap ko na lang sa sarili ko yun. Hanggang sa lumipas ang ilang taon. Ngayon nga ay may maganda na akong trabaho at single pa rin naman. Si Jana naman ay may asawa na ulit at nakabukod na sa amin. Kung tatanungin niyo pala kung saan ako ngayon, habang sinusulat ko itong karanasan ko, narito lang naman ako sa puntod ng aking pinakamamahal na lolo. Para sa akin, nakakatakot man ang bakasyon na iyon, ay mas lamang pa rin ang kasiyahan na naranasan ko kasama ang aking lolo Jordan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa bago nating channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli.